Buod ng Florante at Laura, aralin bilang dalawa, kay Celia. Iniaalay ng Makata ang kanyang tula kay Celia, ang babaeng pinakamamahal niya. Sa kanyang tinig ay maririnig ang paggalang at pag-aalay. Ngunit kasabay nito ang lungkot at pag-aalala na baka makalimot si Celia sa kanilang pag-iibigan. Ipinahahayag ng Makata ang pangamba at dalamhati. Ang pag-ibig na minsang nagbigay ng ligaya ay ngayon nagdudulot ng sakit. Kahit gusto niyang limutin, patuloy pa ring bumabalik ang alaala ni Celia. Inilalarawan na saan man mapunta ang Makata, larawan ni Celia ang laging nasa kanyang isipan. Ang alaala ng pag-ibig ay parang aninong sumusunod sa kanya. Hindi niya ito matakasan. Ipinakikita rito na ang pag-ibig ay nagiging ugat ng paghihirap. Habang sariwa ang alaala, mas ramdam ang kawalan. Ang ligaya ng nakaraan ay lalo lamang nagpapabigat sa kasalukuyang sakit. Inaamin ng Makata na ang kanyang pagdurusa ay tahimik at hindi nakikita ng iba. Sa kabila ng kanyang pananahimik, patuloy ang bagyo ng damdamin sa kanyang dibdib. Muling binibigyang diin ang katapatan ng damdamin. Kahit masakit, hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig. Ang sakit ay tinatanggap bilang bahagi ng tunay na pagmamahal. Sa huli, inihahandog ng Makata ang tulang ito kay Celia. Isang alay na nagmumula sa pusong sugatan, ngunit tapat. Inaamin niyang maaaring payak ang pananalita, ngunit ang damdaming nilalaman nito ay wagas at totoo. Sagutin ang sumusunod na gabay na tanong. Una, kanino inialay ang tulang kay Celia? Pangalawa, ano ang pangunahing damdaming ipinahahayag ng Makata sa araling ito? Pangatlo, bakit nagiging sanhi ng pagdurusa ang pag-ibig sa tula? Pang-apat, paano inilalarawan ng Makata ang epekto ng alaala kay Celia? At panlima, ano ang ipinahihiwatig ng huling pag-aalay ng tula?